babatean, ha? Ah, pag nag-comment na lang kayo, tsaka na kayo mababati. Literal na meron akong ano na, Ponzi. Teka baka may... Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Apila po ni French Castro sa kanya pong kaso. Binasura po ng Court of Appeals. Ang tanong, makukulong na ba si French Castro? Ayan. Pag-uusapan din po natin, ito po, napakarami pa pong mga bali-balita tungkol kay Cabral sa hindi po natin alam. Sabi nga ng PNP chief, ito ba ay sinadya o pinatahimik ba si Cabral o kusa po siyang nagpatiwakal. Yan po ang mga, pero ayon po kay Leandro Lebiste, bago po masawi itong si Cabral, maraming gustong ibunyag ito. Ayon naman kay Lacson, nakikipagtulungan naman po si Cabral. Pero ano po ang ginawa po ng mga kinauukulan? Bakit alam na alam natin sa panahon pa na si Marcoleta, yun pong nag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee, siya po yung pinuno ng Blue Ribbon Committee. Alam na alam po natin na marami pong nalalaman itong si Cabral, no? Nagtataka tayo bakit wala po o bakit wala po nag-imbita sa kanya bilang para maging state witness. Ayan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to si French Castro, no? Ito po ang pahayag ni French Castro matapos po ibasura ng Court of Appeals yung kanilang apela sa conviction niya sa lower court. Convicted po itong tao na to. Okay, sabi po niya, notorious talaga itong NTF-ELCAC na ito sa paggawa ng mga trump-up cases. Katulad sa bahagi namin, ang gusto talaga nila makulong kami. Pinilit talaga na i-implicate sa child abuse yung ginawa naming rescue sa mga teachers and students. Yan po yung laging sinasabi ni French Castro. Hindi po nila dinideny yung naganap po, no? Na dinala nila yung mga teacher at mga estudyante sa ibang lugar. Hindi po nila dinideny yan. Ang tawag lang po nila ay rescue. Ayan. Yung kinaso po sa kanila, hindi raw totoo yan kasi nire-rescue lang nila yung mga estudyante at mga teacher. Nire-rescue mula kanino, yun ang hindi natin maunawaan. Kaya nagpatulong na po tayo, no? Ang importante po, binasura na po ng Court of Appeals yung apela kasi convicted na po sila sa lower court. So umapila po sila sa Court of Appeals, binasura po yung kanilang katwiran na ito po ay rescue operation. Okay. Ano po ba yung sinabi, no, ng Court of Appeals? Bakit po nila nireject itong si French Castro at saka kasama niya si former Bayan Muna Representative Satur Ocampo? Ito po, ang mga sumusunod po ang dahilan ng Court of Appeals bakit po nila nireject ito pong apela ni French Castro na kinonvict po sila nung
kinunbik. Neto lamang po kababasura lang po, December 2025. Okay, ito po ang basihan ng pagbasura ng apilan ni French Castro. Una, lack of authority and consent. The court emphasized that the rescue justification cited by the defense did not excuse the fact that Castro and her group lacked the legal authority and mandatory parental consent required to transport minors. Ililipat mo yung mga minors no? Hindi po sapat na basihan na nire-rescue mo dahil hindi mo naman, wala ka namang parental authority. Nag-assume ka na, nag-assume si French Castro na meron silang authority. Kaano-ano mo ba yung mga bata para i-transport mo nang walang parental authority? 'Di ba? Lahat po 'yan, alam po ninyo yung mga legal po na ginagawa po ng mga eskwelahan. Halimbawa po may field trip. Field trip po 'yun, legal po 'yun. Aprobado po ng DepEd 'yun na magpi-field trip po yung mga bata halimbawa. Alam niyo po ba na kinakailangan pa po ng parental authority noon magpi-field trip Hindi po itatakas. Hindi po dadalhin sa ibang lugar. Alam po ng magulang pero kinakailangan po bago pasamahin ng bata sa field trip. Kasi kung hindi alam ng magulang sino nagbayad ng field trip? Field trip na yan Alam po ng eskwelahan, alam po ng magulang, lantad na lantad yan. Hindi po babiyahe ng madaling araw. Hindi po babiyahe ng hating gabi. Field trip po. Kinakailangan pa po ng parental authority. Papipirmahin pa po kayo ng estudyante. Kung may estudyante po kayo na magpe-field trip, kahit alam nyong legal ang field trip, kinakailangan pa rin yung pirma ng magulang bago isakay ng teacher ang mga bata sa bus papunta ng Enchanted Kingdom o kaya Star City, o kaya Luneta. Hindi po ubra na po siya, walang pirma ng magulang. Yan pa, hindi naman field trip yan. Sasabihin nyo, ni-rescue nyo. Saan nyo ni-rescue? Okay. Ikalawa pong punto ng Court of Appeals ng pagbabasura. Kayo mga magulang, naranasan nyo yan, di ba? Nagpapapirma sa inyo ng consent yung mga teacher na pinasasama nyo sa field trip kahit bayad na yung bata. Alam nyo po, kahit bayad yung bata kung walang pirma ng magulang. Kaya nga pag nakalimutan yung pirma, yung mga tindahan na lang dun, nakikiusap. Nakikiusap yung mga bata na pirmahan na lang ng mga tendera yung malay ba ng teacher na yan yung pirma ng magulang nila. Ang importante, bayad. Putya, papalag ba yung magulang nun? Bayad na nga sila. Pero kinakailangan po yun. Ikalawa pong punto ng Court of Appeals, endangerment of minors. The appellate court upheld the lower court's finding that the defendants committed acts detrimental to the safety of the 14 LUMAD students by transporting them on foot for 3 hours along a remote, dark, and unsecured road in Talaingod, Davao del Norte in 2018. Endangerment of minors. Biruin mo, 3 oras mong pinaglakad sa isang madilim at hindi po secure na lugar. Remote, madilim, hindi po sa kalsada. Talagang po yan, delikado po. Pwedeng mahulog anytime sa bangin kasi madilim Itinakas talaga nila. Sabi nga nila, rescue daw yun. Talagang aminado sila na tinakas nila. Mga minors ang kasama nyo. Thank you very much sa $199 na pangkape nito ni... Sino ba to? Court of
Kinakailangan basahin po natin yung nagpakape. Hala, sino ba yun? 4th of March. Yan. Maraming salamat sa iyo, 4th of March. Sa 199 na pangkape. Okay. Tuloy po natin. Ikatlo po na dahilan, exposure to risk. The court noted that moving the children in a conflict-prone area without government coordination exposed them to severe risks, including being caught in crossfire between government troops and rebels or falling off cliffs. O ito po, masyado po mapanganib yung ginawa nila dahil nasa gitna yan ng conflict-prone area. Diyan po nagbabakbakan yung pong mga rebelde at saka itong government forces o yung ating mga kasundaluhan. Bakit mo po sasabihin nyo na rescue pero ine-expose nyo sa... Alimbawa po, sa dilim po niyan, hindi kayo nag-properly coordinate dito po sa mga sundalo. Siyempre po, pinagpapalagay ng mga sundalo na rebelde ang mga kumikilos na yan. Paano kung nirat-rat kayo dyan? O ine-expose nyo sa risk yung mga estudyante o mga bata na di umano ay kanilang nire-rescue. Okay. At ikaapat at panlima, affirmation of RA 7610. The CA sustained that ruling that these actions constituted violation of Republic Act 7610, Special Protection of Children against abuse, exploitation, and discrimination. So, child abuse talaga ang kaso nito ni French Castro. Yan. Status of the case. Kung sila po ay ano na po, yung final na po, kung magiging final po ang decision, ang kasong ito ay may pagkakakulong na 4 to 6 years imprisonment. Iba pa po yung moral and civil damages to the victim na ibibigay po. Ngayon, ang tanong, susunod na tanong, makukulong ba si French Castro? Makukulong na ba? Kasi ngayon under bail eh. Okay. Yung po bang bail ni Castro ngayon na ano na po, anong tawag doon? Napawalang visa na po. Napawalang visa na ba yung piyansa niya? Ito po sagot diyan. Following the CA's rejection, the accused are no longer presumed innocent. Hindi na po sila presumed innocent kasi convicted na sila. Umapila sila sa conviction nila, so hindi na po inosente. Ito si French Castro, no? Hindi na po inosente dahil siya po ay convicted na talaga. Any further liberty while they appeal to the Supreme Court is now a matter of court discretion rather than a right. So hindi na po, wala na po silang karapatan na maging malaya. Discretion na lang po ng korte kung ipagpapatuloy yung kanilang bail. Okay. Ngayon, ano po ang susunod na hakbang ng nila French Castro? Iapila naman to sa mas mataas o kataas-taasang hukuman na. Ang pwede na lang po sila mag-apila doon na po sa Supreme Court na. Yung pinakataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Ano po ang susunod na hakbang? Okay, sa madaling salita mga kapatid, ang tanong nga ninyo, makukulong na ba si Castro? Siyempre, tinanong din natin. Ni-research din natin yan, di ba? Okay. Yung pagkakulong po ay depende sa finality of decision. Finality of decision,
ibig sabihin po nun na yung Court of Appeals po, hindi pa po siya yung pinaka-final dahil pwede pa nilang i-apila uli sa Supreme Court. Pwede po nilang iakyat. So, the conviction is not yet technically final. Ang tanong po kung makukulong sila, kung wala na pong visa yung bail nila, the right to bail is no longer automatic and becomes a matter of court discretion. Okay, para po sila po ay manatiling malaya, kinakailangan po nilang umapila. Mag-file po sila ng motion for continued provisional liberty o bail pending her appeal to the Supreme Court. So, korte na po yung magdidesisyon kung patuloy pa pong kikilalanin yung kanilang continued bail. Okay, saan po sila magpapile? Sa Supreme Court o sa Court of Appeals pa rin? Ayan mga kapatid, no? So, hindi na po uobra. Ibig sabihin, wala na po si Castro na sabihin na presumed innocent until proven guilty. Ay wala na po kay Castro yun dahil ano na po sila ngayon? Proven guilty na sila. Iapila na lang nila yung kanilang kaso. O kahit papano may good news po tayo. Panay bad news po naririnig natin eh. Ganyan po talaga, tiyaga-tiyaga lang tayo. Pasasaan ba? Pasasaan po ba? Ay hanggang 2028, parami na po ng parami ang good news po natin. Ayan. Sabi naman sa inyo, kahit po magtiwala lang po kayo, kahit na ano pong mangyari, makakamtan din po natin yung katarungan, no? Kaya wag po kayong mainip. Ganyan talaga buhay. Kumbaga, parang FPJ lang yan eh. Pabugbog muna sa simula bago tayo magpabugbog ng tuloy. Wala rin palang pinag-iba. Okay, eto na naman po. Nagsoli na naman po itong si Alcantara, no? Ito po yung district engineer. Yung head ng district engineer ng Bulacan, basta isang Bulacan First yata to. Hindi ko na alam kung ano. Tuwan-tuwa na naman po. Ito nakakatawa po yung mga loyalista, no? Kasi sabi nila, yung sinasabi niyong weak leader. Yung weak leader lang daw nagpapasoli ng pera ng taong bayan. Proud pa sila eh. Achievement pa nila eh. Yung sinasabi po ninyong weak leader na nagpapasoli, in the first place, bakit may isosoli? Kasi nagkanakawan ng daan-daang bilyon. Kung napakalaki po ng, kung bilyon po ang ninakaw, bilyon po ang nanakaw sa taong bayan, daan-daang bilyon o trilyon pa nga. Tapos ang isosoli lang milyon lang. Talo po tayo dyan. Tsaka bakit po kayo masaya? Ang purpose nyo po ba masolian lang ng pera kahit barya? Barya kumpara sa ninakaw. Yun lang po ba masaya na kayo na may nasosoling pera? Alam nyo po yan ang susunod na problema. Saan napunta naman yung mga pera na yan? Wala na naman linaw eh. Pag nagsoli po, hindi po nila nililinaw kung saan po napunta. Yung 100 million ni Alcantara, saan po napunta yan? Yung 40 million ni Alcantara, ay 40 million ng taga Maynila, DPWH ng Maynila, o NCR pala. Saan po napunta yan? Yun ngayon na naman, 71 million naman. Saan po dadalhin? Tapos, mawawalan na ba sila ng kaso?
Porke ba't nagsoli? Yan po ba yung meaning nyo ng restitution muna? Ibig sabihin, automatic pag nagsoli ka ng pera, labas ka na sa kasuhan? Automatic po ba na pag may nagsoli? Napakaswerte naman ng mga magnanakaw. Ang dami nila ninakaw, magsoli lang ng konti. Hindi na po kasali sa kasuhan. Alam niyo po, dapat ang pinipili po natin ng mga state witness, hindi po yung kung palakihan po na nasoli. Lalo nyo lang pinatutunayan ng mga mukha kayong pera. Nagsoli lang, trilyon po ninakaw eh. Nagsoli lang po ng milyon. Tuwan-tuwa na kayo, pinagmamalaki nyo pa. In the first place, bakit ba may nakawan? Di ba? Anong klaseng kasiyahan yan? Okay. Sa madaling salita, dapat ang batayan natin, nasa batas na po yan. Kung may gagawin kayong state witness, yung po talagang yung lahat po, alam niya. Hindi po pwede na napakaraming yung state witness. Ibig sabihin po kasi pag nag-state witness kayo, kapalit ng kanyang testimonya, yung kanyang kawalan ng kaso. Kung lahat na lang po na magsosoli, state witness, hindi na po yan. Parang, ang nangyari niyan parang, hindi blackmail, ano pang tawag doon? Suhol. Di ba? Ano pagkakaiba po niyan sa suhol? Huwag nyo kong kasuhan, tapos, eto pera. Yan po ang problema, kaya siguro hindi nilagay yan ng mga gumawa ng batas. Kaya hindi nilagay ang restitution na yan. Kasi ngayon nakikita natin parang masahol pa sa suhol. Kasi yung suhol, ikinahihiya. Lihim. Ito po, magbibigay ng pera, headline, pinasasalamatan pa, at ginagawa pa pong achievement ng gobyerno. Yung pagsusoli ng pera. Ano po pagkakaiba niyan sa suhol? Di ba ang suhol, kaya ka nagbibigay ng pera para hindi ka na isama sa kaso? Meron ba namang state witness na kung ilan na nagbigay, lahat sila state witness? Alam ko sa mga state witness, yung may may alam. Pero hindi siya yung most guilty. Yung alam niya yung pasikot-sikot. Halimbawa yan, Bulacan engineer lang. Ano lang alam niya? Di sa Bulacan lang. Di ba? Between Bulacan engineer at contractor ng buong Pilipinas, wala po akong pakialam kung ayaw nyo po kay Diskaya. 15 po yung sinabi, hindi nga si Diskaya yung number 1 contractor eh. Hindi nga Diskaya. Tignan nyo ngayon, sino pa lang yung may kaso, sino pa lang yung makukulong, Diskaya lang. Sa 15, yung top 15, Diskaya lang po yung may kaso. Alam nyo pagkakaiba? Dumaldal kasi yung Diskaya eh. Nagturo kasi yung Diskaya eh. Nagsabi kasi na involved si Martin tsaka si Romualdez eh. Si Martin tsaka si Romualdez. Tsaka si Saldico eh. Thank you very much kay Suki na nagbigay ng 25 pesos na pangkape. Malamang yan po yung naisip ng mga tao na gumawa ng batas ng state witness. Hindi po talaga nila nilagay yung pinaganda lang po, restitution. Ngayon nakikita po natin, nagmimistulang suhol eh. Magsoli ka, wala kang kaso, state witness ka. Hindi po ganyan yung state witness. Yung state witness po, alam niya lahat. Ako sa tingin ko, ang pinakamaganda, dalawa yung saan po nagkaroon ng nakawan. Sa NEP
tsaka sa insertion, di ba? O, dito po sa NEP, si Cabral po ang may kaalaman ng lahat. Nung iniimbestigahan daw si Cabral, wala silang angal eh. Nakikipagtulungan ayon kay Ping Lacson. Ang dami po ngayon lumalabas po. Yan, nariyan si Libiste. Binubulgar lahat ni Libiste. Pinakamaraming may kaalaman sa nagaganap dito po sa NEP, yung insertion po sa NEP. Pinakamarami pong kaalaman dyan, si Cabral. Ang problema, lagi iniimbestigahan, mga taga Bulacan, Bulacan. Yung pala, ang purpose pala na imbestiga para magsoli yung mga taga Bulacan. Eh, mas marami pang alam si Cabral kaysa sa mga taga Bulacan eh. Si Cabral talaga siya yung naglalagay sa NEP, sa kanya po galing yun eh. Sino yung mga may insertion sa NEP, alam po ni Cabral lahat. Kaya kung may kukunin po kayong state witness, si Cabral dapat. Tapos isa pong state witness, kung ayaw nyo rin kay Saldico, yung nakakaalam naman ng operasyon, siguro yung dalawa. Yung binabanggit ni Gutesa na assistant ni Saldico. Yun dapat ang opera ninyo ng state witness. O, dalawa lang. Kasi dalawang operasyon bale. Yung operasyon nila Cabral, na lahat ng may gustong mag-insert sa NEP, kay Cabral. Ito naman sa kabila, kay Saldico naman, lahat ng insertion sa BICAM. O, di yun lang. Dalawang tao lang. Alam ba lahat ni Alcantara? Halimbawa, ginawa nyo dahil pinakamalaki na si Alcantara na susoli eh. Alam ba lahat ni Alcantara, lahat ng mga kalakaran? Malamang sa Bulacan lang. Eh, buong Pilipinas eh. Buong Pilipinas yung nakawan eh. Buong Pilipinas po yung anomalya eh. 'Di ba? Buti pa kung ayaw nyo kay Diskaya, kahit sino pong kontraktor na pambuong Pilipinas. Hindi lang naman po Diskaya ang kontraktor eh. Doon nga kami nagtataka eh. Si Diskaya na nga yun, maraming binunyag. Hindi naman po sa pag-ano ha. Mas marami pa pong malalaki kay Diskaya. Hindi po natin nababanggit man lang na kasuhan. Ano lang pagkakaiba? Tumahimik lang sila. Wala lang silang binulgar, lusot na sila sa kaso. Baliktad eh. Kung sino yung nagbulgar ng mga katiwalian, yun ang may kaso. Pero kung tumahimik ka lang, kontraktor ka, tumahimik ka lang, katulad ng 14 kontraktor, hindi nagsasalita, wala kayong kaso. Yan yung sinasabi ni Kerly Diskaya, di ba? Sabi niya, ano pa po gagawin ng ibang kontraktor? Ginawa nyo kaming halimbawa. Correct. Ginawa kayong halimbawa para matakot na ibang kontraktor kung may gusto pa man na lumabas sana, hindi na lang sila lalabas. O, pag hindi ka nagkumanta, wala kang kaso. Pag kumanta ka, may kaso ka. Baliktad. Ngayon, balikan lang natin to si Lacson. Ngayong wala na si Cabral, sasabihin mo na nakikipagtulungan. Yun naman pala, nakikipagtulungan pala eh. Bakit hindi nyo po sinalang ng sinalang? Ang dami pong impormasyon ni Cabral. Isa pang tanong. Di ba una kong tanong, bakit hindi nyo dinamihan yung salang? Nakailan salang po kayo sa mga taga Bulacan? Panay Bulacan. Nanawa, kabisado na nga namin yung mga diskarte ng pananalita ng taga Bulacan. Pati yung pati yung pagpunta nila sa mga kasino. Ang dami, no? Bakit po yung ibang kontraktor, bakit po yung ibang engineer? Wala kaming alam.
Si Cabral po ang pinakamaraming alam dahil siya po yung tagatanggap, tagasalo ng mga proponent. Siya po yung mga naglalagay mismo sa NIP. So tukoy niya po kung sino po yung mga politiko na nagpasok po sa NEP. Si Saldico naman, tukoy niya lahat ng mga nag-insert sa BICAM. Tapos na yung kaso. Kung totoo po kayo na nag-iimbestiga, yung kay Saldico tsaka to. Katunayan na hindi kayo nag-iimbestiga. Oh, ano na iniimbestigahan ni Ping Lacson? BIR na. Tumalon eh. Ang dami pa po sa DPWH. Farm to Market Road. Bakit hindi nyo po ginalaw yung Farm to Market Road? Wala nang pupuntahan yung pera. Nakakahiya naman na mag-budget ka pa ngayon ng flood control. Wala na bang baha? Actually, iba po talaga sila maglutas ng problema eh. Ang problema natin, flood control. Ayaw ba natin magkaroon ng matigil yung baha? Gusto na lahat ng Pilipino matigil yung baha. Pero dahil masama na yung flood control, wag na tayo mag-budget sa flood control. Tamang hinala na yung tao eh. Pero may baha pa rin. Anong gagawin natin sa baha? Hindi po yung flood control yung pinoproblema natin. Ang pinoproblema po namin, mga Pilipino, ghost project at saka substandard at saka yung mga hindi pinag-aralan. Makapagtayo lang ng flood control, hindi naman pinag-aralan. Kaya ngayon lumalabas yung mga flood control, kaya mas malaki po ang baha ngayon. Nung wala pang flood control, malaya pong yung baha. Ngayon may flood control na, lalo pong bumabaha sa mga bahayan. Walang aral-aral eh. Uy, may pera dyan sa flood control. Patayo tayo. Kita nyo, walang big ticket project. Walang mga tulay, walang mga... Bakit? Napunta lahat for the last 3 years, napunta lahat sa flood control. Ngayon, ang solusyon nila, ilipat sa iba. Farm to market naman. Porket hindi tayo nag-imbestiga sa farm to market, o kaya siguro hindi nag-imbestiga sa farm to market eh. Para hindi pa masama ang farm to market. Kaya kalokohan lang naganap eh. Hindi natin natuko yung mga mastermind. Kaya hindi natigil yung pagnanakaw. Tuloy-tuloy pa po ang pagnanakaw. Wala na lang ngayong flood control. Farm to market naman. So, tignan yan. Lahat may farm to market din. Isa pa pong inaangalan nila noon. Program and appropriation. Marami po ako narinig. Sabi nila noon, diyan sa program, diyan na nakakapagkarga ng mga nakawan, no? Saan program daw. So ito po nung October, pinag-uusapan nila tong budget. Ito po yung mga sinasabi ng mga to. Push to scrap and program appropriation. Lacson, suportado sina Soto at Gatchalian na alisin ang non-program appropriation sa 2026 budget. Ha? Okay. October 6. No more unprogrammed funds in budget bill, sabi ni Soto. Kasi nga pinagmumulan ng anomalye. Tapos sabi, Soto rejects pork barrel claims in 2026. Lacson says all allocables removed from Senate. Okay. So, kung pakikinggan nyo, before yung BICAM, ayaw nila ng unprogram, ayaw nila ng mga allocables, ayaw nila ng mga pork barrel, no? O ano po ang naganap sa BICAM? Wala na po bang pork barrel? Ayan si Libiste. Ano sinasabi ni Libiste?
Meron pa rin. Miss Judge, thank you very much sa 100 pesos. In fact, ang pinakamalaki pong budget, si Speaker D. Sumunod na pinakamalaking budget, si Swansing. So balikan po natin yung pahayag ni BP Inday Sara nung siya po ay bago umalis o nung siya po ay umalis sa DepEd. Sabi niya, kontrolado ng 2 tao ang budget ng Pilipinas, Speaker Martin at saka si Saldico. Ganun na nga ang binintang sa mga pinalitan nila. Wala pong anong tawag yun, yung delikadesa. May issue na nga si Martin at saka si Saldico. Ngayon, pag tinignan nyo yung budget, pinakamalaking budget sa distrito ng bagong speaker at bagong appropriations committee head. Hindi po sa atin ang galing yan. Galing po yan sa PCIJ. Hindi naman nila mapabulaanan kasi pwede namang halongkatin ng kahit sino yan. Pinalitan nyo lang yung pangalan ng speaker eh. Pinalitan nyo lang yung appropriations committee head. Ganun pa rin. Sila pa rin yung may pinakamalaking budget. Hindi po tayo natuto sa nakawan. May program po ba ngayon? May program appropriation. Sabi natin, maralaki. Yung unprogram appropriation ng 2025, yan po, dyan po nagaganap yung mga kurakutan. Di isipin natin, sino po ba nagpo-pronounce niyan? Tayo ba? Hindi po. Sila Lacson, sila Tito Soto, si Gatchalian. Sila po ang nagsasabi na sa unprogram funds. Ayan sila Laila de Lima. Na dyan nagaganap yung mga nakawan. Kasi ang program yan eh. Malaya ka kung paano mo nenokin yan. Malaya kayo kung saan. Hindi po kasi siya naka-itemize. O may pera yan. May perang binigay. Bahala na yung mga nakakaisip kung paano peperahin yan. So sa 2026 budget po, nilakihan pa nila yung unprogram appropriation imbis na tanggalin. Ang tawag po dyan, soft pork lang, soft pork. Ngayon po, 243 lang. At 243 billion. Noon pong nakaraan, 15 to 17 billion lang po nagamit. Ngayon po, dinagdagan pa nila, ginawang 243 billion. Mas malaki pa po ng dihamak. Nag-increase po ng 15 times. Imbis na bawasan ninyo yung pagkakataong makapagnakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno, dinagdagan nyo pa yung unprogram funds ng times 15. Wala rin po yung mga palabas na mahiya naman kayo. Bakit? Hindi nyo sila napigilan dahil tinigil ng Blue Ribbon Committee. Wag na kayo magmalinis, Lacson. Ikaw may pinakamalaking kasalanan dito dahil tinigilan mo yung pag-iimbestiga. Gusto nyong patahimikin. Ano ngayon ang nangyari? Tuloy-tuloy. Magtutuloy pa sa 2026 ang nakawan dahil nilakihan po ninyo yung unprogram funds. Kami ba nagsabi na sa unprogram funds yan? Kayo rin po eh. Tutol nga kayo, di ba? Tutol kayo sa unprogram funds. Gusto nyo zero unprogram funds. Talagang daig na daig pala kayo talaga. Pagdating po sa BICAM, talon-talo talaga kayo ng mga congressman. Kung ano ang gusto ng mga congressman, yun ang nasusunod. Yung mga senador, hanggang tokis lang kayo. Wala kayo sa mga congressman. Bago mag-BICAM, pinagmamalaki ng mga senador, wala nang unprogram funds. Ayaw nila ng unprogram funds. Nung nag-BICAM na, putya, times 15 yung program, unprogram funds.
Naging 243. Ah. Inadapt nila yung sa House na may 243 billion. Bakit po lumaki yung unprogram? Dahil po lumaki, pinalaki nila, yan yung sinasabi ni Pulong eh. Wala nga flood control. Nilakihan nyo naman yung IX. Nilakihan nyo naman yung MAE-5. Hindi pa po namin alam kung paano nagkakanakawan dyan sa IX at dito sa MAE-5. Pero malamang may nakawan dyan. Paano namin malalaman? Hindi pa nga naiimbestigahan. Flood control pa lang nga, tumalon na eh. Hindi pa tuloy-tuloy. Kung once a week man lang sana nag-iimbestiga, marami na po tayong naimbestigahan. Tapos na siguro yung investigasyon, natukoy na siguro natin. Eh si Cabral lang, isa lang nyo na isa lang, matutukoy nyo yung mastermind eh. Huli na ang lahat. Wala na si Cabral. Pero Vince Dizon, dapat ilabas mo lahat nung mga datos dyan sa departamento ni Cabral. Kasi pag nawala yan, alam na namin kung bakit ka nilagay dyan. Nariyan listahan ng mga proponents. Nariyan yung listahan ng mga kasabwat. So pag nawala yan, Vince Dizon, alam na namin kung bakit ka nilagay dyan sa DPWH. Para maglinis, hindi para lutasin ang problema ng pagnanakaw. Okay, punta po tayo rito. Alam niyo po, bago po masawi, ito sinasabi na ni ano, no? Marami pong palaisipan eh. Kung marami pong alam si Cabral, ito po ngayon sinasabi ni Leandro. May nais ibunyag bago masawi. Gusto raw maging state witness ni dating DPWH Undersecretary Cabral sa investigasyon kaugnay ng flood control scandal bago ito mapaulat na nasawi. Ayon kay Batangas Representative Leandro Libiste. Kaya lang, gustuhin niya man, wala naman nag-alok sa kanya. Mas gusto nilang tahimik si Cabral kaysa maging witness. Alam nyo, eto baliktad eh. Ang daming gusto maging state witness. Alam nyo po sa ibang kaso, kaya po hindi natutuloy, kaya po hindi na natutukoy yung mga mastermind. Ha? Kasi po, walang makuwang mga witness. Ito po sa kasong ito, sangkatutak po ang witness, sangkatutak po ang nagsasalita. Ang ginawa po ng mga nasa gobyerno, kasama na yung mga senador, dati po natitigil po, walang witness, wala tayong kaso. 'Di ba? Normal, yun po ang problema eh, normal. Dito po, sangkatutak po witness. Ang tumigil po yung mga investigador. Hindi po yung mga ICI na yan, hindi po yung mga tuloy-tuloy pa rin sila. Pero wala namang nakakaalam nung ginagawa nila eh. Wala namang po nakakaalam kung ano nangyayari sa ICI. Pumupunta doon ng mga tao, pipicturan sila, binibidyoan sila ng media, hanggang doon lang. Hindi naman nagsasalita. Hindi rin naman naglalabas ng pahayag. Hanggang ngayon, wala nakakaalam. Anong ginawa ni Sandro Marcos dyan? Ano mga binulgar ni Sandro Marcos? Ano mga tinanong nyo kay Sandro Marcos? Wala. O, yan ang halimbawa. Ano mga binulgar ni Martin Romualdez? Ano mga tinanong nyo kay Martin Romualdez? Ano natutunan nyo kay Martin Romualdez? Hindi po kayo mag-iimbita ng mga tao na walang dahilan. May dahilan po kung bakit inimbitahan si Sandro Marcos. Ni yung dahilan nga, hindi namin alam eh. May dahilan po kung bakit inimbitahan si Martin. Wala kami nalalaman kung ano. Kaisa-isa po ang may nalalaman kami dahil naka-live. Blue Ribbon Committee. Ano po ginawa sa Blue Ribbon Committee? Pinatahimik.
Pinalitan si Marcoleta. Yung pumalit. Presko ng preskon, presko ng preskon, presko ng preskon. Yung pineskon mo, inimbestigahan mo si Cabral. Sinuyod mo lahat ng kaalaman ni Cabral. O ngayon po, may nag-iimbestiga ba kay Pangandaman? Kay Bersamin? Bakit sila tinanggal? Wala tayong alam lahat. Bakit sila pinalitan? Wala tayong alam lahat. Panay hinuha, panay hinuha. Paano ayaw imbestigahan? Yung mga susin tao ayaw imbestigahan. Hindi natin nakikita. Paano mag-iimbestiga? Tumigil na nga. BIR na nga inimbestigahan. Yan po ang pinakamasaklap. Si Dugu-Dugugang, at least si Gordon, kahit na bali-bali ko yung gustong pag-imbestiga, 7 buwan nag-imbestiga sa Parmali. Kayo, ang dami, ang laki. Ilang buwan kayo nag-imbestiga? Ilang session? Pagtatakip ang ginawa ninyo. Yang ICI, pagtatakip. Yan yung susi sa atin eh. Yan po yung susi sa atin, yung investigasyon na naka-live. Kasi makikita ng tao sino yung nagsisinungaling, sino yung tunay na may kasalanan. ICI, para saan yan? O, gusto nyo bang imbestigahan namin si Sandro Marcos? Imbestigahan namin. Pumunta naman dun. Ano naman nangyari sa investigasyon? Ano kinalabasan? Ay wala na tayong malalaman tungkol doon. Ang importante, nag-imbestiga sila. Anong klaseng katwiran yan? Putya, niloloko nyo lang kami. Hindi po imbestigasyon ang gusto namin, katarungan. Sino nagnakaw ng pera namin? Yun ang gusto po namin malaman, hindi po yung, o yan nag-iimbestiga kami. Ano ngayon kung nag-imbestiga kayo? Hayaan nyo yung tao magpasya. Kaya yun, sasalita na naman yun si Lacson. Noon okay naman si Cabral, nakikipagtulungan. Nakikipagtulungan pala eh. Ang dami pong testigong gusto makipagtulungan. Tumigil kayo. Tumigil. Tinigil nyo yung investigasyon. Yun ang pinakamalaking katanungan sa taong bayan. Bakit kayo tumigil sa pag-iimbestiga? Wala naman kayong rekomendasyon. Dapat, bago kayo pumunta sa iba, nagrekomenda na kayo. Ito, nakita namin. Di pa nga. Wala. Wala talaga. Wala tayong aasahan. Okay, yan lang po muna. Tsaka na natin ituloy.